Naririto ka ngayon hindi dahil sa aksidente, kundi dahil may mas malalim na dahilan kung bakit natagpuan mo ang panalangin ito. At sa unang sandali na narinig mo ang mga salitang ito, alam mong may kakaiba, alam mong hindi ito pangkaraniwang pagkakataon. Alam mong may puwersang espiritual na nagtulak sa iyo para manatili rito at makinig hanggang sa huli dahil mayroong biyayang hindi mo inaasahan na nakalaan para sa iyo. Isang biyayang magbubukas ng pinto ng kayamanan na parang mahika. Isang biyayang magpapabago sa iyong buhay pinansyal at magbibigay sa iyo ng kapayapaan na matagal mo nang inaasam. Ilang gabi ka na bang nag-aalala kung paano babayaran ang mga bayarin? Ilang araw mo nang iniisip kung paano makakaahon sa utang? At ilang beses mo nang hiniling sa Diyos na sana isang araw magising ka na malaya sa bigat ng problemang pinansyal, malaya sa pagkabalisa at takot, at malaya sa bigat ng utang na tila walang katapusan. Totoo na sa mundo natin ngayon, tila hindi sapat ang lahat ng iyong pagsisikap, tila kahit gaano kahirap ang iyong trabaho, ay may kulang pa rin, at tila kahit anong gawin mo ay may mga pagkakataon na ang pera ay mabilis na lumalabas kaysa sa pumapasok. Ngunit ngayon, sa mismong oras na ito, nais kong sabihin sa iyo na hindi ka nag-iisa. Nais kong ipaalala sa iyo na naririnig ng langit ang lahat ng iyong mga dasal at ang panalangin ito ay hindi dumating sa iyo para lamang bigyan ka ng pag-asa. Dumating ito para buksan ang pintuan ng himala upang ipakita sa iyo na ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli at na ang biyaya ay dumarating sa tamang oras at ang oras na iyon ay ngayon. Ang sino mang makikinig at magtatapos ng panalangin ito ay makakaranas ng kakaibang daloy ng pera na hindi inaasahan, darating mula sa mga lugar na hindi mo akalaing posibleng pagkunan at sisimulan nitong baguhin ang lahat ng iyong pananaw tungkol sa kakulangan. Hindi ito tsamba, hindi ito simpleng pagkakataon, ito ay tanda-tanda na ikaw ay tinatawag upang tumanggap ng masaganang pagpapala. Tanda na ang iyong mga paghihirap ay malapit ng magbunga ng tagumpay. Tanda na ang Diyos ay kumikilos upang ikaw ay makalaya mula sa tanikala ng utang at pagkabalisa. Kaya't manatili ka rito hanggang sa huli dahil ang panalangin ito ay may dalang kapangyarihang espiritual na hindi mo pa nararanasan dati, kapangyarihang magbubukas ng pintuan ng kasaganaan, kapangyarihang magpapakita sa iyo na mayroong mas higit na plano para sa iyo kaysa sa mga panahong puno ng paghihirap at kakulangan. Kaya ngayon, tanungin mo ang iyong sarili, hindi ba't naramdaman mo na may kakaibang enerhiya ang nagtulak sa iyo rito? Hindi ba't matagal mo nang hinihintay ang sagot sa iyong mga panalangin at hindi ba't oras na para paniwalaan na ang iyong himala ay nagsisimula na? Huwag mong hayaang ang takot at pag-aalinlangan ang pumigil sa iyo sapagkat ito ang mismong sandali kung saan ang lahat ay nagbabago. Ito ang oras ng paglipat mula sa kawalan patungo sa kasaganaan, mula sa pagdurusa patungo sa kalayaan, mula sa pagkabaon sa utang patungo sa kasaganang walang hanggan. Kaya't huminga ka ng malalim, hayaang pumasok sa iyong puso ang pananampalataya at buksan ang iyong isipan sa posibilidad na ang Diyos ay may plano na higit pa sa iyong nakikita ngayon. At planong iyon ay magsisimula sa panalangin ito. Marahil walang nakakaalam kung gaano kabigat ang mga pasan na dinadala mo araw-araw. Marahil walang nakakaintindi kung ilang beses ka nang napuyat kakaisip kung paano mo haharapin ang kinabukasan. Ngunit naririnig ng Diyos ang bawat bulong ng iyong puso at narito ka ngayon dahil may sagot na dumarating sa iyo. Ilang beses ka na bang nagdasal ng palihim, naglakad mag-isa habang pinipigilan ng iyong mga luha, umaasang may milagro na biglang darating? At ngayon, ang panalangin ito ang sagot sa iyong mga mataimtim na panalangin. Huwag mong isipin na nakalimutan ka ng langit,
sapagkat bawat luha na pumatak sa iyong mga mata ay itinanim bilang buto ng pag-asa, at ang oras ng pag-ani ng biyaya ay dumating na. Kung iniisip mong ikaw lang ang nakakaranas ng bigat ng mga problema sa pera, nais kong ipaalala sa iyo na maraming tao ang nakikibaka sa parehong laban. Maraming tao ang naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim, at ngayon ikaw ay isa sa mga pinili upang maranasan ang liwanag na iyon. Ang panalangin ito ay hindi lamang mga salita. Ito ay espiritual na gabay, isang paanyaya mula sa Diyos na nagsasabing, oras na para magbukas ang pintuan ng iyong kasaganaan, oras na para ang mga tanikala ng kahirapan ay mabasag, at oras na para maranasan mo ang kapayapaan na dala ng kasaganaan. Isipin mo kung ilang beses kang napagod, kung ilang beses mong naisip na sumuko, ngunit hindi mo ginawa. Nanatili kang lumalaban kahit pakiramdam mo ay wala ng lakas. At ngayon makikita mo kung paanong ang lahat ng iyon ay hindi nasayang. Ang bawat gabi ng pagtitiis, bawat araw ng pagtatrabaho, bawat panalangin na tila walang sagot, lahat iyan ay naghanda sa iyo para sa sandaling ito. Sapagkat darating na ang pag-agos ng biyaya na magbabago sa iyong buhay. Nararamdaman mo ba na may kakaibang kapayapaan habang nakikinig ka? Nararamdaman mo ba na parang ikaw ang tinutukoy sa bawat salita? Nararamdaman mo ba na matagal mo nang hinahanap ang ganitong sagot? Hindi ito imahinasyon, ito ay tugon, ito ay tanda na naririnig ka ng Diyos at pinipili ka niyang makaranas ng hindi inaasahang pagdaloy ng pera at pagpapala. Marahil iniisip mo, paano posible na sa kabila ng lahat ng pagkukulang, sa kabila ng lahat ng pagkakamali at pagkadapa, ay maaari pa ring dumating ang biyaya. Ngunit ganyan magmahal ang Diyos, walang kondisyon, walang hadlang at walang limitasyon. Hindi niya tinitingnan ang iyong nakaraan upang pigilan ang iyong kinabukasan. Tinitingnan niya ang iyong puso at kung gaano katapat ang iyong pananampalataya at sapat na iyon upang magbukas ang pintuan ng kalangitan. Kaya't ngayong sandali, nais kong maramdaman mo na hindi ka nag-iisa sa laban na ito sapagkat kasama mo ang Diyos, kasama mo ang mga panalangin ng langit at kasama mo ang mga salitang ito na nagtutulak sa iyo patungo sa bagong kabanata ng iyong buhay. Huwag mong hayaang ang takot ang magdikta ng iyong kapalaran. Huwag mong hayaang ang pag-aalinlangan ang magnakaw ng iyong milagro. At huwag mong hayaang ang mga nakaraan mong pagkukulang ang humadlang sa pagbubukas ng biyayang nakalaan para sa iyo. Ang panalangin ito ay narito upang ipaalala sa iyo na ikaw ay karapat-dapat sa kasaganaan, ikaw ay karapat-dapat sa kalayaan mula sa utang, at ikaw ay karapat-dapat na maranasan ang biyayang higit pa sa iyong inaasahan. Kaya't sa bawat salita na iyong maririnig, isipin mong ito ay isinulat para lamang sa iyo dahil totoo, ito ay para sa iyo. Kapag ang puso mo ay handang tumanggap, wala nang makakapigil sa agos ng pagpapala. Kaya't buksan mo ang iyong sarili, tanggapin ang kapayapaan na dumarating, at hayaang ang bawat pangungusap ay maging parang binhi na itatanim sa iyong kaluluwa upang sa tamang oras ay magbunga ng saganang ani. At ang oras na iyon ay mas malapit kaysa sa iyong inaakala. Ang Diyos ay hindi nagkukulang at sa pamamagitan ng panalangin ito, ipapakita niya sa iyo kung gaano kalawak ang kanyang kapangyarihan at gaano kalalim ang kanyang pagmamahal. Kung nararamdaman mo ngayon ang kakaibang init sa iyong puso, huwag mo itong balewalain sapagkat iyon ang tanda ng Espiritu na gumagalaw sa loob mo. Iyon ang kumpirmasyon na ikaw ay tinatawag upang makaranas ng higit. Iyon ang paalala na ang lahat ng iyong paghihintay ay nagkaroon ng katuparan. Kaya't manatili ka hanggang sa huli sapagkat kung paano mo sinimulan ang pakikinig na ito ay hindi na mahalaga. Ang mas mahalaga ay kung paano mo ito tatapusin. At sa pagtatapos mo ay magbabago ang lahat. Sapagkat darating ang hindi inaasahang daloy ng pera at pagpapala
na matagal mo nang hinihintay. Ngayong malinaw na sa iyong puso na hindi aksidente ang pagkakarinig mo ng panalangin ito, nais kong ibahagi sa iyo ang lihim na matagal nang ginagamit ng mga taong nakakaranas ng biglaang biyaya sa kanilang buhay. Ang lihim na ito ay hindi nakatago sa mga libro ng tao, kundi nakatago sa puso ng pananampalataya. Ang solusyon na ito ay hindi komplikado. Hindi rin ito nangangailangan ng malaking kayamanan o kakaibang ritual, sapagkat ang tanging kailangan mo lamang ay bukas na puso, tapat na paniniwala at handang espiritu na tumanggap ng milagro. Sa mundo, madalas tayong pinapaniwala na ang pera ay dumarating lamang sa mga may impluensya, sa mga may koneksyon o sa mga may matinding swerte. Ngunit ang katotohanan, ayon sa Diyos, ay ang tunay na kayamanan ay inilaan para sa lahat ng kanyang mga anak at ang sino mang marunong manalig at manalangin ay maaring makaranas ng dumadaloy na kasaganaan. Ang panalangin ito na iyong pinakikinggan ay may dalang kapangyarihan na tulad ng binhi at ang binhi ay kailangang itanim upang tumubo at mamunga. Ang paraan ng pagtatanim ay ang pagsasalita at paniniwala. Sa tuwing inuusal mo ang panalangin, inuukit mo sa hangin at sa iyong kaluluwa ang pahayag ng iyong pananampalataya. At sa bawat salita, may pintuan na bumubukas. May tanikala na nababasag at may biyayang dumarating mula sa hindi mo inaasahan. Ang solusyon ay hindi lamang basta maghintay, kundi aktibong maniwala na ang Diyos ay kumikilos ngayon kahit hindi mo pa nakikita ang bunga. Isipin mo ang isang magsasaka na nagtanim ng binhi. Hindi siya nag-aalala kung paano tutubo ang binhi. Hindi siya nagtatanong araw-araw kung may bunga na, sapagkat alam niyang ang kanyang trabaho ay magtanim at ang trabaho ng Diyos ang magpatubo. Ganyan din ang solusyon na nais kong ibigay sa iyo. Ang iyong papel ay manalangin at maniwala, at ang papel ng Diyos ay ibigay ang bunga sa tamang oras. Kaya't huwag mong sukatin ang kapangyarihan ng Diyos base lamang sa iyong nakikita ngayon, sapagkat higit na mas malaki ang kayang gawin niya kaysa sa iyong naisip. May mga tao na nagsabi na matapos nilang sundin ang panalangin ito, bigla silang nakatanggap ng tawag tungkol sa trabaho, bigla silang nakahanap ng paraan upang mabayaran ang kanilang mga bayarin, bigla silang binigyan ng tulong mula sa taong hindi nila inaasahan, at bigla nilang naranasan ang dumadaloy na pera mula sa mga lugar na hindi nila inakala. At bakit nangyari ito? Sapagkat ang panalangin ito ay hindi lamang salita, ito ay koneksyon sa espiritual na puwersa na naglalabas ng kasaganaan mula sa langit patungo sa lupa. Marahil tatanungin mo, paano ko malalaman kung totoo ito para sa akin? Ang sagot ay nasa iyong puso. Kung nakaramdam ka ng kakaibang kapayapaan, kung naramdaman mong parang ikaw mismo ang tinutukoy sa bawat salita, kung naramdaman mong hindi aksidente na narinig mo ito, iyon ang kumpirmasyon na ang panalangin ito ay para sa iyo. At ang solusyon ay hindi mo kailangang pilitin sapagkat kusa itong kikilos. Ang tanging kailangan mo lamang ay manatili hanggang sa huli. Sabayan ang panalangin ng puso at isipan at hayaang ang kapangyarihan ng Diyos ay gumalaw para sa iyo. Kaya't ngayon, nais kong ipahayag sa iyo na hindi ka tinawag ng Diyos upang manatili sa kahirapan, hindi ka tinawag upang mabuhay sa utang at pagkabalisa, tinawag ka upang maranasan ang kasaganaan at kalayaan. Kaya't ang solusyon na ito ay simpleng ngunit makapangyarihan, manalig, manalangin at tanggapin. At kapag ginawa mo ito ng buong puso, mararanasan mo ang hindi mo inaasahang pagbabago. Mararanasan mo ang dumadaloy na biyaya na tila walang hanggan at mararanasan mo ang kagaanan na matagal mo nang hinahangad. At kung nararamdaman mo ngayon ang udyok ng Espiritu, nais kong hikayatin ka na huwag itong itago. Ang panalangin ito ay hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa lahat ng nangangailangan. Kaya't kung nadama mong may galaw sa iyong puso, isulat mo sa iyong isip,
at sa iyong mga labi ang salitang Amen. At hayaan mong iyon ang maging tanda na ikaw ay handang tumanggap ng biyaya. Sa ganitong paraan, hindi lamang ikaw ang nakikinabang, kundi nagiging daluyan ka rin ng pagpapala para sa iba. At tandaan mo, ang solusyon na ito ay hindi matatapos dito. Sa bawat araw na iyong inuusal ang panalangin ito, mas lalo mong mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Sa bawat gabi na iyong inuulit ang mga salita, mas lalo mong mapapansin na ang pintuan ng langit ay bumubukas para sa iyo. At sa bawat pagkakataon na ibinubukas mo ang iyong puso, mas lalo mong mararanasan na ang pera at pagpapala ay dumadaloy mula sa hindi inaasahang mga lugar. Kaya't huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng panalangin ito. Huwag mong isipin na ito ay basta-basta lamang, sapagkat ito ang sagot na matagal mo nang hinihintay. Ang solusyon ay narito, sa mismong mga salitang ito, sa mismong oras na ito, at ang tanging kailangan mo ay ang maniwala at tanggapin. Ama naming nasa langit, sa oras na ito, kami ay lumalapit sa iyong presensya na may pusong bukas at may pananampalatayang handang tumanggap ng lahat ng biyaya na inihanda mo para sa amin. At sa bawat salita ng panalangin ito, hayaan mo na ang aming kaluluwa ay malinis, ang aming mga puso ay mapuno ng kapayapaan, at ang aming isipan ay mapalaya mula sa takot at pagkabalisa, sapagkat naniniwala kami na sa bawat tinig na aming inuusal at sa bawat salitang aming pinapakinggan ay may kapangyarihan na nagmumula sa iyo na siyang magbubukas ng pintuan ng kasaganaan sa aming buhay. Panginoon, naririto kami ngayon, dala-dala ang lahat ng aming bigat, dala-dala ang lahat ng aming kabiguan, dala-dala ang lahat ng aming pagkukulang, dala-dala ang lahat ng aming mga utang na tila wala ng katapusan, at dala-dala ang lahat ng aming pangarap na matagal nang nakabaon sa aming mga puso na inaasam naming matupad, at ngayon ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat, sapagkat alam naming ikaw lamang ang may kapangyarihan na magpabago sa aming kalagayan. Panginoon, ilang beses na po ba kaming napagod? Ilang beses na po ba kaming umiyak ng palihim? Ilang beses na po ba naming sinubukan ang lahat ng paraan, ngunit palaging nagkukulang? At ngayong sandali amin pong inaamin na wala na po kaming ibang mapupuntahan kundi ikaw lamang at ang iyong biyaya. Diyos na makapangyarihan, nakikita mo ang aming puso. Alam mo ang aming mga iniisip. Alam mo ang aming mga pangangailangan, at bago pa man namin ito banggitin, batid mo na kung ano ang aming dinadala at kung gaano kabigat ang aming pasanin. Kaya't ngayon, Panginoon, ipinapasa namin sa iyo ang lahat ng aming alalahanin, ang lahat ng aming mga utang at responsibilidad, ang lahat ng aming kabigatan at kahihiyan, sapagkat naniniwala kami na walang imposible sa iyo. At sa bawat paghinga namin ngayon, binubuksan namin ang aming puso upang tanggapin ang bagong kapalaran na inihahanda mo, isang kapalaran na puno ng pag-asa, puno ng kasaganaan at puno ng kagalakan. Panginoon, hayaan mo na ang bawat salitang ito ay maging gabay para sa aming espiritu, na sa bawat pangungusap ay maramdaman namin na ikaw ay kumikilos sa aming buhay, na ikaw ay nagbubukas ng pinto ng kalayaan mula sa utang, na ikaw ay nagbubukas ng pinto ng trabaho at oportunidad, at ikaw ay nagbubukas ng pinto ng pera na dadaloy mula sa hindi namin inaasahang mga lugar. Naririto kami bilang isang pamilya ng pananampalataya, hindi lamang para humingi, kundi upang magpasalamat, sapagkat alam naming ang biyaya ay dumadaloy na ngayon sa aming buhay. Panginoon, kami ay nananalig na sa mga darating na araw. Makikita namin ang pagbabago, makikita namin ang himala, makikita namin ang pagdating ng mga pambihirang pagkakataon na mag-aangat sa amin mula sa kahirapan patungo sa kasaganaan. Hindi kami lalapit upang humingi lamang ng maliit, Panginoon, kundi naniniwala kami na ikaw ay Diyos ng kasaganaan.
Diyos na nagbibigay ng higit pa sa aming hinihingi at higit pa sa aming inaasahan, kaya't ngayon tinatanggap namin ang kayamanang espiritual, kayamanang pinansyal, at kayamanang magbibigay sa amin ng kapayapaan at kalayaan. Ama naming Diyos, sa bawat isa na nakikinig ng panalangin ito, hinihiling ko na abutin mo sila sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Kung sila man ay may dinadalang bigat ng utang, hayaan mo na magsimulang mabura ang mga ito. Kung sila man ay may dinadalang problema sa trabaho, hayaan mo na makahanap sila ng bagong pintuan ng oportunidad. Kung sila man ay may dinadalang lungkot at pagod, hayaan mo na sa mismong oras na ito ay maranasan nila ang kaginhawaan mula sa iyo. Panginoon, marahil marami sa amin ang napagod, ngunit naniniwala kami na sa oras na ito ang aming lakas ay iyong binabalik, ang aming pananampalataya ay iyong pinapalakas, at ang aming kinabukasan ay iyong pinapaliwanag. Naririnig mo ang bawat iyak ng mga anak mong ito, Panginoon, at batid mo ang kanilang mga pangangailangan, kaya't ngayon kami ay nagkakaisa sa panalangin na ito at ipinapahayag namin na ang kasaganaan ay dumadaloy na, ang pera ay dumarating na, at ang lahat ng pintuan na dati ay sarado ay nagsisimulang bumukas para sa amin. Panginoon, hinahayaan naming ikaw ang manguna sa aming mga plano. Ikaw ang manguna sa aming mga pangarap. Ikaw ang manguna sa aming paglalakbay, sapagkat alam naming sa iyo walang talo, walang lugi, walang sayang. At ang lahat ng sumusunod sa iyo ay tiyak na makakaranas ng tagumpay. Ama naming nasa langit, ang bawat salita na aming inuusal ay parang binhi na itinatanim namin sa lupa ng aming pananampalataya, at alam naming darating ang araw na ang mga binhing ito ay tutubo at mamumunga ng saganang ani. Kaya't kahit hindi pa namin nakikita ngayon, naniniwala kami na darating ang araw na ang aming mga utang ay mababayaran, ng aming mga negosyo ay uunlad, ang aming mga trabaho ay lalawak, ang aming mga oportunidad at ang aming mga bulsa ay mapupuno ng hindi inaasahang daloy ng pera na galing sa iyo. Hindi namin ito makakamtan sa aming sariling lakas, Panginoon, ngunit sa iyo ito ay posible, kaya't ngayon inilalagay namin ang lahat sa iyong mga kamay. O Diyos, marahil iniisip ng ilan kung paano ito mangyayari, ngunit ang aming pananampalataya ay hindi nakabatay sa nakikita kundi sa hindi nakikita, sapagkat naniniwala kami na sa mundo ng Espiritu ikaw ay kumikilos na, at sa tamang oras makikita namin ang pisikal na bunga ng aming mga panalangin. Kaya't sa oras na ito tinatanggap namin ang milagro, tinatanggap namin ang kayamanan, tinatanggap namin ang kasaganaan, at tinatanggap namin ang kapayapaan. Ang bawat isa na nakikinig ay aking idinudulog sa iyo, Panginoon, upang sa kanilang buhay ay magkaroon ng malinaw na patotoo na ikaw ay Diyos ng himala, ikaw ay Diyos ng kasaganaan, at ikaw ay Diyos na kailanman ay hindi nagkukulang. Panginoon, buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang mga bagong oportunidad. Buksan mo ang aming mga tainga upang marinig namin ang iyong mga utos. Buksan mo ang aming puso upang tanggapin namin ang iyong kalooban, at buksan mo ang aming mga kamay upang kami ay maging daluyan ng pagpapala para sa iba, sapagkat naniniwala kami na hindi lamang kami ang dapat makinabang, kundi kami ay tinatawag upang magbahagi at magpakalat ng biyaya. Kaya't sa bawat perang darating sa amin, Panginoon, ipapaalala mo sa amin na ito ay hindi lamang para sa aming kaginhawaan, kundi upang makatulong sa mga nangangailangan at magbigay luwalhati sa iyo. Panginoon, kung may isa mang nakikinig ngayon na halos sumuko, na hinihiling ko na sa mismong oras na ito ay maranasan niya ang iyong yakap na magbibigay ng pag-asa. Hinihiling ko na alisin mo ang kanyang takot, alisin mo ang kanyang lungkot, at palitan ito ng kapayapaan. Hayaan mo na maramdaman niya na hindi pa huli ang lahat,
na ang kanyang buhay ay maaari pang magbago at na ang panalangin ito ay simula ng kanyang bagong paglalakbay. Panginoon, kung may isa mang may bigat ng utang at hindi na alam kung saan kukuha ng pambayad, hinihiling ko na magpadala ka ng hindi inaasahang biyaya na magbibigay ng kaginhawaan at kalayaan. At kung may isa mang nakakaranas ng pangungutya o kahihiyan dahil sa kanyang kakulangan sa pera, hinihiling ko na balutin mo siya ng karangalan na nagmumula sa iyo, na iparamdam mo sa kanya na siya ay mahalaga at na siya ay iyong anak. Panginoon, ipakita mo na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang bulsa, kundi sa kanyang puso at sa kanyang pananampalataya. Ngunit batid din namin na bilang aming Ama, nais mong kami ay mamuhay ng may kasaganaan, kaya't ngayon aming tinatanggap ang lahat ng pinto ng oportunidad na iyong binubuksan. Narito kami bilang isang komunidad na nagkakaisa, Panginoon, at ipinapahayag namin ng sabay-sabay na kami ay handa na kaming tumanggap ng iyong biyaya, handa na kaming tumanggap ng iyong kasaganaan, at handa na kaming makita ang pagbaha ng kayamanan na hindi inaasahan. Panginoon, sa bawat tahanan na nakikinig sa panalangin ito, hinihiling ko na dumaloy ang kapayapaan, dumaloy ang kaginhawaan, at dumaloy ang pera mula sa mga hindi inaasahang lugar upang maging patotoo na ang iyong salita ay totoo at ang iyong kapangyarihan ay walang hanggan. At sa bawat isa na may takot para sa kinabukasan, hinihiling ko na ipaalala mo na ikaw ay may magandang plano para sa kanila, plano na puno ng pag-asa, puno ng kapayapaan at puno ng kasaganaan. Kaya't sa oras na ito, ipinapahayag namin na tinatanggap namin ang planong iyon at ipinagkakatiwala namin ang lahat sa iyo. Panginoon, maririnig ng buong mundo na ang aming buhay ay magbabago mula sa araw na ito, hindi dahil sa aming sariling kakayahan, kundi dahil sa iyong biyaya at kapangyarihan. At ngayon, Panginoon, aming ipinapahayag na kami ay hindi na alipin ng kahirapan, hindi na alipin ng utang, hindi na alipin ng takot, at hindi na alipin ng kakulangan, kundi kami ay mga anak ng Diyos na may karapatan sa kasaganaan, sa kayamanan at sa kalayaan. Kaya't tinatanggap namin ang aming bagong pagkakakilanlan at ipinapahayag namin na kami ay malaya na. Ngayon ay narating na natin ang pinakatuktok ng panalangin ito, at ito ang sandali na ang lahat ay nagbabago, sapagkat sa mismong oras na ito, ang pintuan ng langit ay ganap ng nabuksan at ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy ng walang hadlang. Panginoon, aming Ama, kami ay nakatayo ngayon sa rurok ng pananampalataya at buong lakas naming ipinapahayag na ang himala ay nangyayari na hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon mismong oras na ito. O Diyos, buksan mo ang bintana ng langit at ibuhos mo ang biyayang pinansyal sa bawat isa na nakikinig ng panalangin ito. Hayaang makita nila na ang kanilang mga utang ay isa-isang nababayaran, na ang kanilang mga bulsa ay nagsisimula ng mapuno, at na ang kanilang mga tahanan ay napupuno ng kapayapaan at kasaganaan. Sa puntong ito, Panginoon, kami ay sabay-sabay na nananampalataya na ang aming mga panalangin ay sinagot na, kaya't tinatanggap na namin ang lahat ng biyayang inilaan mo para sa amin. Sa bawat salitang lumalabas sa aming mga bibig, ay binibitawan namin ang lahat ng takot, binibitawan namin ang lahat ng pangamba, at pinapalitan namin ito ng pagtitiwala. Tinatanggap namin na kami ay hindi na alipin ng kakulangan, kundi kami ay mga anak ng kasaganaan. Tinatanggap namin na hindi na kami nakatali sa utang, kundi kami ay malaya na, at tinatanggap namin na hindi na kami magigising araw-araw na puno ng pagkabalisa, kundi magigising na may kapayapaan at kagalakan, sapagkat alam naming ikaw ang nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Narito kami ngayon, Panginoon, at buong lakas naming ipinapahayag na ang lahat ng pintuan na matagal nang nakasara ay nabuksan na, at ang lahat ng pader na humahadlang ay nabuwag na.
Ang bawat hadlang na pumipigil sa pagdaloy ng pera sa aming buhay ay wala ng kapangyarihan sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming sandigan at walang makakahadlang sa plano mong dalhin kami sa kasaganaan. Kaya't sa mismong oras na ito, kami ay nagsasabi ng may buong pananampalataya na kami ay tumatanggap ng bagong kabanata sa aming buhay, isang kabanata ng kasaganaan, kalayaan at biyaya. Panginoon, ngayon ay aming ipinapahayag ang aming pananalig sa pamamagitan ng aming mga salita at iniimbitahan naming ang lahat na nakikinig na gawin din ito, isulat sa kanilang puso at isambit sa kanilang labi ang deklarasyon ng pananampalataya. Sabihin namin ngayon, ako ay pinagpala, ako ay malaya, ako ay anak ng Diyos at ang kasaganaan ay dumadaloy sa aking buhay ngayon. Sapagkat sa bawat pagbigkas ng deklarasyong ito, mas lalo naming pinapalakas ang koneksyon sa iyong kapangyarihan at mas lalo naming pinapabilis ang pagdaloy ng biyaya sa aming buhay. At ngayon, Panginoon, nararamdaman namin ang kakaibang kapayapaan at kalayaan sapagkat batid namin na hindi na namin kailangang pilitin ang lahat, hindi na namin kailangang mag-alala araw-araw sapagkat ikaw ang kumikilos at ikaw ang gumagawa ng paraan upang dumating ang hindi inaasahang daloy ng pera at biyaya. At sa mismong sandali na ito, Panginoon, hinihiling namin na ang bawat isa na nakikinig ay maranasan ng agarang himala na sa oras na matapos ang panalangin ito ay mayroong biyayang darating, mayroong tawag na matatanggap, mayroong balitang magpapabago ng kanilang buhay, mayroong pintuang magbubukas na magbibigay sa kanila ng bagong simula. Panginoon, hayaan mong sa oras na ito ang bawat puso ay mapuno ng pasasalamat at pananampalataya, sapagkat batid namin na ang panalangin ito ay hindi mauuwi sa wala, kundi ito ay magbubunga ng masaganang patotoo. At ngayon ay pinapalaya namin ang aming mga isipan mula sa lahat ng pagdududa, sapagkat batid namin na ang iyong salita ay totoo at ang iyong mga pangako ay tiyak na mangyayari. Kaya't kami ay humahawak sa iyong mga pangako at buong lakas na sumisigaw ng pananampalataya na ang aming pagpapala ay narito na ang aming kalayaan ay narito na at na ang aming kasaganaan ay narito na. At sa bawat isa na handang maniwala, ipinapahayag ko sa kanilang buhay na ang daloy ng pera ay dumarating na ngayon, ang kanilang mga utang ay nababayaran na at ang kanilang mga tahanan ay napupuno ng kagalakan. Narito kami ngayon, Panginoon, at tinatapos namin ang panalangin ito nang may buong tiwala at paniniwala na ang lahat ng aming ipinahayag ay natanggap na namin sapagkat ikaw ang Diyos na tapat at hindi nagkukulang kailanman. Kaya't aming ipinapahayag na mula sa araw na ito ang aming mga buhay ay hindi na muling magiging pareho sapagkat kami ay binaha ng iyong biyaya at kasaganaan. Ngayon na narinig mo ang buong panalangin ito, nais kong ipaalala sa iyo, kapatid, na ang lahat ng nangyari sa oras na ito ay hindi aksidente, kundi isang banal na pagtatalaga ng langit para sa iyong buhay at sa bawat salita na iyong tinanggap at isinapuso ay may binhing itinanim sa iyong espiritu na magbubunga ng saganang ani sa tamang oras. Huwag mong hayaan na matapos lamang dito ang iyong paglalakbay, sapagkat ang panalangin ito ay simula pa lamang ng mas malalim na kabanata ng iyong buhay, isang kabanata kung saan makikita mo ang mga pintuan na dati ay sarado ay biglang bumubukas, ang mga utang na dati ay tila walang kasagutan ay biglang nababayaran at ang mga himalang matagal mong ipinagdasal ay isa-isang darating. At kaya kong sabihin sa iyo ngayon na kung babalik ka bukas, kung mananatili ka sa paglalakbay na ito araw-araw, mas lalo mong mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Huwag mong hayaang magnakaw ang duda sa iyong tinanggap ngayong araw, sapagkat ang duda ay parang magnanakaw na pumapasok sa gabi upang agawin ang kapayapaan,
Ngunit kapag pinili mong maniwala at magpasalamat, ang biyaya ay lalong dadaloy at lalong magpapatuloy. Kaya sa bawat araw kapag ikaw ay gigising, gawin mong unang salita sa iyong labi ang pasasalamat. Sabihin mo, "Salamat Panginoon, sapagkat ako ay pinagpala. Salamat Panginoon, sapagkat ako ay malaya na. At salamat Panginoon, sapagkat ang lahat ng kailangan ko ay dumarating na." Ang pasasalamat na ito ay magiging parang susi na patuloy na magbubukas ng pintuan ng kalangitan sa iyong buhay. At sa bawat gabi bago ka matulog, ulitin mong muli ang mga deklarasyong ito, "Panginoon, salamat sapagkat ako ay may kasaganaan. Salamat sapagkat ako ay may kalayaan mula sa utang. At salamat sapagkat bukas ay isang bagong araw na puno ng biyaya." Sa ganitong paraan, hinahanda mo ang iyong isip at puso upang manatili sa pananampalataya at hinahayaan mong ang Diyos ang patuloy na kumilos sa iyong sitwasyon. Ngayon, nais kong ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Marahil iniisip mong mag-isa ka, ngunit sa katotohanan, libo-libo ang nakikinig at nananalangin kasama mo ngayon, at lahat tayo ay nagkakaisa bilang isang pamilya ng pananampalataya. Kaya't huwag mong hayaang lumamig ang iyong apoy, bagkus palakasin mo pa ito sa pamamagitan ng pagbabalik araw-araw sa ganitong panalangin. Sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi nangyayari sa isang gabi lamang, kundi sa patuloy na pagtitiwala at pananalangin. Kapatid, nais kong hamunin ka sa pananampalatayang ito. Isulat mo ngayon sa iyong isip at sa iyong puso ang mga salitang, "Ako ay pinagpala, ako ay malaya, at ako ay anak ng Diyos," at hayaan mong ang mga salitang ito ay maging ilaw sa bawat araw mo. Kung naramdaman mo ang kapangyarihan ng panalangin ito, huwag mo itong itago, sapagkat maaari kang maging instrumento ng Diyos upang abutin din ang iba. Kaya't ibahagi mo ang panalangin ito sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga kaibigan, at kahit kanino na nangangailangan ng pag-asa. Ang simpleng pagbabahagi mo ay maaaring maging susi ng himala para sa ibang tao. Ngunit higit sa lahat, nais kong bumalik ka bukas, sapagkat ako ay narito muli upang manalangin kasama mo, at maniwala akong hindi aksidente na ngayon ay narito ka, sapagkat may plano ang Diyos na ipagpatuloy ang kanyang gawa sa iyo, at ang plano niyang iyon ay hindi matatapos sa isang araw lamang, kundi ito ay magpapatuloy at magpapatuloy hanggang sa tuluyan mong maranasan ang ganap na kalayaan at kasaganaan sa iyong buhay. Kaya't bumalik ka bukas, bumalik ka sa susunod na araw, sapagkat bawat panalangin ay may dalang bagong binhi ng himala. Panginoon, bago kami magtapos, muli kaming nagpapasalamat sapagkat batid naming ang iyong presensya ay kasama namin mula simula hanggang sa dulo ng panalangin ito. Kami ay humihingi na palakasin mo ang pananampalataya ng bawat isa at gabayan mo sila sa kanilang paglalakbay. Hayaan muna sa mga darating na araw makita nila ang malinaw na ebidensya ng iyong pagkilos. Hinihiling namin na ang bawat tahanan na nakarinig ng panalangin ito ay mapuno ng kapayapaan, mapuno ng pag-ibig, at mapuno ng kasaganaan. At kapatid, bago ka umalis, nais kong hamunin ka ng isa pang hakbang ng pananampalataya. Isulat mo ngayon sa iyong puso, at kung nais mo ay sa iyong mga labi ang mga salitang, "Ang aking tagumpay ay dumating na," at gawin mong araw-araw na deklarasyon ito. Sapagkat sa bawat araw na inuulit mo ang deklarasyong ito, mas lalo mong pinapabilis ang pagdaloy ng biyaya sa iyong buhay, at mas lalo mong pinapalakas ang iyong koneksyon sa kapangyarihan ng Diyos. At kung naramdaman mo ang kapangyarihan ng panalangin ito, nais kong ipaalala sa iyo na manatiling konektado sa pamamagitan ng pag-subscribe at pagbalik araw-araw, sapagkat bawat araw ay may dalang bagong mensahe ng pag-asa, bagong panalangin at bagong oportunidad para sa iyo. Huwag mong hayaan na matapos dito ang biyayang iyong natanggap
bagkus ipagpatuloy mo ito sapagkat ito ay paglalakbay, hindi lamang isang sandali. Ngayon ay hayaan mong tapusin ko ang panalangin ito sa pasasalamat, Ama naming nasa langit. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng iyong ginawa sa oras na ito, sa lahat ng iyong ginagawa sa aming buhay, at sa lahat ng gagawin mo pa sa mga darating na araw. Salamat sa pagbibigay ng kapayapaan sa aming puso. Salamat sa pagbubukas ng pintuan ng kasaganaan at salamat sa pagbibigay sa amin ng panibagong lakas at pag-asa. Batid namin, Panginoon, na ang aming kinabukasan ay maliwanag at puno ng biyaya sapagkat Ikaw ang Diyos na tapat at hindi nagkukulang. Kaya kapatid, lumabas ka ngayon na may bagong pananampalataya, bagong pag-asa at bagong lakas sapagkat ang iyong himala ay nagsimula na at ang iyong kasaganaan ay dumadaloy na. Tandaan mo, ang panalangin ito ay simula lamang, kaya't bumalik ka bukas upang muling tumanggap ng panibagong binhi ng biyaya. Hanggang sa muli, manatili sa pananampalataya at huwag mong kalimutan ikaw ay mahal ng Diyos at ikaw ay hindi niya pababayaan kailanman.